Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? No? Sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan. No? Mainit na naman ang klima. No? Na biglang may mga pag-ulan ulit. No? So, again, take our vitamins, no? Magpalakas tayo ng ating mga katawan. At syempre, no, meron pa tayong inaantabayanan din na yung VOG, 'di ba? VOG na ba 'yon? No? Tapos meron pa tayong yung POX, no? MPOX na sinusubaybayan din, no, pagdating sa ating kalusugan. So again, paalala lang po sa ating mga kabarangay, no? Let's continue with our vigilance, no? Mag-ingat lang po tayo lagi at syempre, no, always keep our health, no, a top priority. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una po, no, syempre balik eskwela time na, no, dito sa Barangay San Antonio, particular sa ating mga BSA learning facilities. At syempre nitong nakaraang linggo ay nagsagawa tayo ng ilang mga back to school activities, no, na kung saan ay nakiisa din ng ating mga kabarangay. So unang-una po diyan yung ating isinagawang Bayanihang Bulilit, no, or our version of Brigada Eskwela, no, sa ating Child Development Center, na kung saan ay nakiisa ang ating mga parents, mga ilang volunteers sa ating paglilinis ng ating pasilidad. Siyempre, nagpa-repaint din tayo doon sa ating Child Development Center. Pati yung ating mural, no? May mural tayo doon sa may waiting area ng mga parents ay pinabago na rin natin. Siyempre, nagkaroon din tayo ng low profile, na Brigada Eskwela rin sa ating ALS Learning Center naman po, na kung saan ay nagpa-repaint din tayo, nagdagdag tayo ng ilang mga equipment, no, para matiyak natin na talagang conducive to learning ang ating mga pasilidad. So again, maraming salamat sa lahat ng mga nakiisa, no, sa ating mga Brigada Eskwela at Bayanihang Bulilit activities sa ating Child Development Center and sa ating ALS Learning Center. Siyempre, nagkaroon din tayo ng parents orientation, no, sa lahat ng mga magulang ng ating mga incoming pupils ng ating Child Development Center. Siyempre, napag-usapan din dito, no, ang mga activities for the coming school year. Siyempre, yung mga learning modules at siyempre, hiniling na rin ang full cooperation ng mga magulang, no. Siyempre, malaki ang role ng ating mga parents, no, pagdating sa magiging success, no, ng school year ng ating mga mag-aaral. So again, maraming salamat, no, sa mga nakiisa sa ating parents orientation. And syempre, no, talagang ito na yung the big day, which is yung opening of classes. So talagang naging maayos naman po ang pagbabalik eskwela o yung first day of classes ng ating Child Development Center at gayon din sa ating ALS Learning Center as well. So, naging maganda naman ang attendance, no? At syempre, yung ating mga teachers ay excited na rin, no, na makasama muli, no, yung ating mga old students at gayon din excited din makita itong ating mga new students naman po sa ating mga learning facilities dito po sa Barangay San Antonio. So again, no, ang aking pagpapasalamat sa bumubuo ng ating Committee on Education, kasama na dyan ang mga teachers and staff, and of course, led by Kagawan Pauline Blando. At syempre sa Barangay San Antonio, no, walang patid rin po ang ating paghahatid ng ating mga regular services para po sa ating komunidad. So unang-una po dyan, syempre pa sa aspetong ng disaster management, no, i-flex lang natin ang ating bagong repaint or ang ating new look ng ating DRRM headquarters or base na matatagpuan sa Escriva Drive, corner Gold Loop. No? Siyempre, bahagi po ito ng ating, of course, pagtataas ng antas ng serbisyo ng ating barangay, maging maayos ang ating mga pasilidad, no, na gamit ng ating mga barangay volunteers. Siyempre, ako ay nagpapasalamat din po, no, sa ating mga naging collaborators para po sa new look ng ating DRRM headquarters. No, alam niyo, hindi ko na kayo isa-isahin, pero again, maraming salamat
sa inyong tulong at pakikiisa. Siyempre, sa larangan pa rin ng DRRM, no, tuloy-tuloy din ang ating mga activities, no, tulad ng ating mga fire and earthquake drills na ating isinagawa sa iba't ibang bahagi ng ating komunidad nitong nakaraang linggo. At ilan sa ating mga locations na kung saan tayo nagsagawa ng fire drill, no, ay ang Robinson Cyberscape Alpha, Beta, Omega at gayon din ang Gamma, no? So talagang nakakatuwa na tuloy-tuloy, no, ang ating mga disaster management activities na ginagawa sa ating barangay and of course sa ating mga stakeholders na talagang nagte-take din ng initiative para magsagawa ng mga exercises po tulad nito. So syempre hindi lamang tayo sa drills, no, talagang pati yung mga tunay na responde ay tuloy-tuloy din po ang ating DRRM team, of course sa ating EMS, no, sa ating ambulance team na nitong nakaraang linggo, kadami-dami, no, for some reason ang dami po nating responde, no, especially yung over the weekend, no, talagang ewan ko ba, parang suki, ang dami nating mga naging na-serve na ating mga constituents, mga kabarangay natin pagdating sa emergency medical services. Of course, sa ating fire suppression team, no, bagamat walang naging sunog naman na dito sa ating komunidad nitong nakaraang linggo, pero may mga ilang cases of oil spill, no, na kung saan kinailangan ang serbisyo ng ating fire suppression team para mag-conduct ng flushing operation sa ilang mga kalsada dito po sa ating barangay. And of course, sa ating search and rescue team na wala rin patid, no, ang ating disaster mitigation, no, yung mga trimming of yung mga branches ng mga trees, no, lalo na dahil nga sa pabago-bago ang klima, no, kinakailangan ay handa rin po tayo sa pagdating man ng bagyo anytime from now. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating DRRM team, no, of course led by Kagawad Melvin Villaruz. Sa larangan naman po ng pangkabuhayan or ng livelihood, syempre, no, ako ay nagpapasalamat sa ating mga completers, no, ng TUPAD program at Kaagapay program. Of course, ang TUPAD ay handog po ng Department of Labor and Employment at ang Kaagapay program naman po ay mula sa ating Pasig LGU. At ang objektibo na mga programa pong ito ay maghatid, no, maghandog ng kahit temporary, no, na means of income para po sa ating mga kabarangay na mas nangangailangan, no. So again, antabayanan pa ho natin ang iba pa nating mga activities, no, again in collaboration with DOLE as well as with the Pasig City Government, no, pagdating sa mga programang pangkabuhayan. Alam ko nga yung TUPAD, meron na naman new batch, no, na kaninang umaga nakita ko nagwawalis-walis na rin sila dito po sa ating komunidad. So mayroon pa isang programa ang ating city government. Ito yung SPES program na kung saan ay tumatanggap na rin ng ilang online application. So again, maraming salamat sa ating Committee on Livelihood and Employment, of course, through the coordinating efforts of Kagawad Ping Aguilar. And of course, no, ang ating Clean and Green Committee ay hindi rin magpapahuli sa pagsasagawa ng mga regular activities natin. Siyempre, daily, meron tayong pagwawalis at paglilinis na ginagawa sa ating pamayanan. Pero siyempre, no, ating compliance sa weekly cleanup drive or ang Kalinisan Day na mandato ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa lahat po ng mga barangay sa ating bansa. At ang ating cleanup drive or Kalinisan Day ay nagiging venue din po para sa ating mga CSOs dito po sa Barangay San Antonio upang sila'y makiisa, no, makaparticipate sa mga regular activities ng ating barangay. And of course, shout out sa ating mga kaibigan mula sa Guardians, no? Dito yan sa may General Delgado na muling nakiisa sa ating weekly cleanup drive dito po sa Barangay San Antonio. Kaya sa ating mga kabarangay, no, magtulong-tulong lang po tayo. Hindi namin kaya na barangay lang. No? Kailangan din namin ng cooperation at pakikiisa ng ating mga kabarangay para mapanatili natin ang kalinisan ng ating komunidad. So again, maraming salamat sa ating Committee on Clean and Green, of course, led by Kagawad Justin
galang. And ang aming mainit na pagbati din po sa ating mahal na parokya, ang Holy Family Parish Church. No? Ang aming pagbati ng isang happy 49th Foundation Anniversary, no? Sa inyo. Siyempre, no? Ang ating Barangay San Antonio, ay nakiisa sa mga fiesta activities ng ating parokya nitong nakaraang weekend. No? At again, marami ring aspeto na kung saan hiniling din ng ating parokya ang ating tulong, no? Tulong ng Barangay San Antonio upang maidaos nila ng maayos ang kanilang fiesta. At syempre, no, dumalo ang inyong lingkod, no, dito sa one of the highlights, no, ng kanilang fiesta celebration, which is the inauguration of the monument and consecration, no, ng imahen ng Immaculate Heart of Mary. So, kung matatandaan nyo yung image ni Mama Mary na nung dalaw patron, no, yung ipinasyal dito sa ating barangay at sa ibang barangay na sakop ng Holy Family Parish. So, formal na siyang in-enshrine. No? Isa na siyang monumento na matatagpuan sa Park 6 sa may barangay Kapitolyo. At syempre, no, yung inauguration na ito ay syempre si Bishop mismo, Bishop Milo, ang siyang nag-bless, no, nung pag-enshrine sa image of the Immaculate Heart of Mary. So again, naimbitahan ng mga punong barangay, no, ng 4 na barangay na sakop ng Holy Family Parish, Barangay Kapitolyo, Barangay Orambo, of course Barangay San Antonio, and Barangay Pineda, na kung saan kami mismo mga punong barangay ang nagbitbit, no, sa image ni Immaculate Heart of Mary para ilagay doon sa kanyang magiging permanent home, no, na in-enshrine natin nung araw po na iyon. At agad naman pong sinundan itong activity po na ito ng isang feast day mass, no, isang banal na misa na ginanap na mismo sa ating parokya. At nakakatuwa rin po, no, it was a concelebrated mass, no, of course led by Bishop Milo, at nakita natin ang dami ng mga pari na nakiisa sa pagdiriwang po ng fiesta ng Holy Family Parish. In fact, nakita rin natin ang ating mga kaibigan mula sa UANP. So, it was really a good experience na makita natin na yung suporta, no, ng mga kaparian sa isa't isa. So again, ang aking pagpapasalamat sa Holy Family Parish, no, for having us during your fiesta activities. At syempre, ang aming pagbati ng congratulations sa lahat ng bumubuo po ng Holy Family Parish, of course, led by our parish priest na si Father Joseph Santos. And mga kabarangay, last but not the least, no, mayroon na naman tayong isang proud to be BSA moment. No? At of course, ito'y hatid ng ating taekwondo sensation na si Miss Sofia Ignacio, na kamakailan ay nanalo ng isang silver medal sa isang international taekwondo tournament. No? So again, muli po naghatid si Sofia ng pride para sa ating barangay, again, para sa ating bansa. At again, no, sabi nga ni Sofia, itong mga darating na buwan, puro national tournaments na mga kanyang sasalihan. At syempre, naghahanda rin siya para sa isang international tournament bago matapos po ang taon or early next year. So baka malay natin, Sofia, sa susunod, Summer Olympics na ang ating pinag-uusapan. No? Again, walang imposible. Basta tuloy-tuloy lamang ang iyong preparasyon, no? At training, no? Para sa mga competitions tulad nito. So again, congratulations, Sofia, and again, maraming salamat for bringing pride and honor hindi lamang sa Barangay San Antonio kundi sa ating bansa. So again, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group, and please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan, no, dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga mahal na barangay employees, the barangay council,
the SK Council, our social media team. Maraming salamat po sa inyo. Of course, sa ating mga benefactors, collaborators, and donors. Maraming salamat po sa inyong tulong at suporta. Sabi ko nga, itong mga programa natin, no, every week, hindi talaga mawawala na merong collaborations, no, which is a very good indication of the inclusivity that we are always promoting in Barangay San Antonio. And again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga mahal na kabarangay, no, sa ating mga netizens, no, sa ating mga constituents, no, sa inyong tulong, suporta at syempre ang tiwala na binibigay niyo po sa amin. So muli, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayo sa pagpapatatag ng ating pananampalataya. No? Prayers pa rin po sa ating mga kabarangay. So mag-ingat po tayo lagi. No? Let's stay safe always. And may God bless us all. Thank you.